Mayo 7, 1945. Sa isang iglap ng kanyang panulat, ginawa ni General Alfred Jodl ang hindi inaasahan, ang ganap at walang kondisyong pagsuko ng Alemanya. Tapos na ang digmaan at putukan. Sa episode ng The Infographics Show, ipapaliwanag namin ang mga nangyari matapos sumuko ang Nazi. Mayo 8, London, 3 Prime Minister. Ang boses ni Winston Churchill ay umalingaw-ngaw sa radyo at parang tumigil ang buong Britanya para makinig. Tinatayang halos 70% ng 48 milyong tao sa bansa ay nakikinig noon. Nang makumpirmang tapos na ang digmaan, labis ang ginhawa ng lahat. Kinagabihan, 250,000 ang nagtipon sa sentro ng London. Pinuno nila ang Trafalgar Square at Mall, sumisigaw at umaawit. Nagbukas agad ng tab ang mga pub na matagal nagrarasyon ng serbesa. Karamihan sa kanila ay naubusan na talaga ng alak. Para mas maging masaya ang selebrasyon, nagbigay ang gobyerno ng espesyal na dagdag na rasyon para sa lahat. Binigyan ang bawat tao ng dagdag na 2 libra ng asukal at 4 onsa ng tsaa para sa pagdiriwang. Sa bansa, naglabas ng kahoy mula sa binumbang bahay ang mga tao para gumawa ng malalaking bonfire. Mahigit 2,200 toneladang lumang kahoy ang sinunog noong Mayo 8 sa Paris, alas 4 ng hapon. Sa Paris, napaka-energetic ng pakiramdam. Ang lungsod na matagal na pinailalim sa Nazi ay muling humihinga ng malayang hangin. Malalaking long-tom na kanyon ang nagpaputok ng mga saludo mula sa Montmartre, pinuno ang lungsod ng tunog ng tagumpay. Pero daan-daang milya ang layo, sa Algeria na kontrolado ng Pransya, ang mga pagdiriwang ay nauwi sa isang bangungot. Sa Setip, inisip ng mga Algerian na ang pagkatalo ng Nazi Germany ay magdadala rin ng kalayaan sa kanila. Nagparada sila para humiling ng kalayaan mula sa Pransya, ngunit agad nagulo ang sitwasyon. Pinaputukan ng puwersa ng Pransya ang mga nagpoprotesta ayon sa ulat. 19 ang namatay, ngunit tinatayang 100 hanggang 150 ang totoong nasawi sa kalsada. Dahil dito, malupit na pinuksa ng mga sundalong Pranses ang libu-libong tao. Tinatayang 6,000 hanggang 45,000 ang namatay sa mga sumunod na linggo. Habang ipinagdiriwang ng Paris ang kalayaan, nagsisimula na rin ang laban para sa paglaya mula kolonyalismo. Mayo siya Moscow, 1216. Nagsalita si Stalin sa kanyang mga tao at narinig siya ng 100 milyon, kaya't guminhawa ang lahat. Bilang pagdiriwang, nagpaputok ang lungsod ng 1,000 kanyon sa himpapawid sa 3 bugso. Bumaha ang 25 milyong tao sa Red Square, dagat ng mga mukhang umiiyak at tumatawa. Ayon sa ulat, umabot sa 316 milyong pinta ng vodka ang nainom ng lungsod noong gabing iyon at naubos ang alak sa kabisera. Napilitan muling pumirma ang mga Aleman sa gitna ng guho ng Berlin. Lampas hating gabi ng Mayo siyang pinirmahan ni Field Marshal Keitel ang mga papeles kay Soviet Marshal Zhukov. Para sa mga sundalong Aleman, ang pagtatapos ng digmaan ay simula ng kanilang parusa. Sa loob ng 2 araw, 320,000 tropang Aleman ang dinakip at pinalakad papuntang silangan bilang bihag. Nagwala sa pagnanakaw ang mga sundalong Soviet. Tinatayang nasa pagitan ng 12 at 3 milyong relos ang ninakaw nila mula sa mga Aleman na itinuring nilang mga tropeyo ng digmaan na kumitil ng lahat sa kanila. Mayo siyang Prague 4. Habang ang natitirang bahagi ng mundo ay nagbubukas ng champagne, ang mga kalsada ng Prague ay patuloy pa ring nasusunog. Isang malaking puwersa ng mga sundalong Aleman na kilala bilang Army Group Center ang nagpasya na baliwalain ang mga utos ng pagsuko. Hindi pa sila sumusuko. Mga 3,000 at 1,000 tropa ng Waffen-SS ang patuloy na lumalaban sa mga Czech at sa Red Army. Isa itong mabagsik na labanan sa malapitan na para bang nasa kasagsagan pa rin ng digmaan. Sa pagitan ng Mayo 8 at Mayo 11, tinatayang 5,000 sundalong Aleman at 2,000 mandirigmang Czech ang nawala ng buhay. Alam ng komandanteng Aleman na si Schorner na tiyak na mapapahamak ang kanyang mga tauhan kapag nahuli sila ng mga Soviet. Kaya iniutos niya ang isang desperadong pag-atras papunta sa kanluran. Sinusubukang marating ang linya ng mga Amerikano kung saan umaasa silang makakatanggap ng mas mabuting pagtrato. Magulo ang karera. 280,000 sundalong Aleman ang sumuko sa mga Amerikano at naligtas, pero 600,000 ang hindi pinalad. Naputol ang kanilang ruta at nahuli sila ng mga Soviet. Nawala sila sa mga labor camp kung saan marami ang hindi na nakabalik. Mayo siyang Guernsey, 7:14 ng umaga. Natangi ang Channel Islands dahil sila lang ang bahaging Briton na sinakop ng mga Nazi ng 5 taon, kung saan namuhay ang mga tao sa ilalim ng Aleman. Nang dumating ang pagsuko, naputol na ang supply sa mga isla. Humigit kumulang 15,000 sundalong Aleman na nakaistasyon doon ang sumuko noong ika-9 ng Mayo sakay ng barkong Briton na Her Majesty's Ship Bulldog sa baybayin ng Guernsey.
Hindi talaga tungkol sa mga sundalo ang kwento, kundi sa gutom. Nabubuhay ang mga taga-isla sa siyam na raang calories bawat araw bago dumating ang mga barkong may supply. Nagbigay ito ng mas mahalagang puting tinapay, harina at tsokolate. Sabi ng mga nakasaksi, umiyak sa tuwa ang matatandang lalaki sa pantalan nang makita ang totoong pagkain. Nakaligtas sila sa pananakop ngunit muntik matalo sa gutom. Dito nila unang nadama na tapos na ang digmaan. Mayo 10, Washington, Distrito ng Columbia, Siam and Bayou. Di tulad sa Europa, walang national holiday sa Amerika. Tuloy ang trabaho ng mga pabrika, nagtatrabaho ng 3 shift araw-araw para gumawa ng sandata at supply. Alam ng gobyerno na maaaring maging delikado ang magdiwang ng maaga habang may malakas pang kalaban na natitira para sa mga sundalo. Malabo at magulo ang panahong ito. May 53 Amerikanong government issue pa sa Europa. Sa halip na umuwi, nagsimula silang magkwenta ng ipatupad ng hukbo ang point system. Nakakakuha ka ng puntos base sa tagal ng iyong serbisyo, kung may mga medalya ka o kung may mga anak ka. Kapag sapat na ang iyong puntos, makakauwi ka na sa iyong pamilya. Kung hindi, sasakay ka ng barko papuntang Pasipiko laban sa mga Hapones. Para sa libu-libong lalaki, ang pagligtas sa mga Nazi ay tiket lang sa susunod na digmaan. Mayo 10, Oslo, alas 2 ng hapon. Sa Norway at Denmark, ang pagtatapos ng digmaan ay nagdala ng hustisya at delikadong trabaho. Sa Norway, sumuko si Vidkun Quisling, pro-Nazi na leader. Noong Mayo siyam tinapos ang kanyang traidor na pamumuno. Ngunit may naiwan pa ring mapanganib na pamana ang mga Aleman. 450,000 mina ang binaon sa baybayin. Gumamit ang mga alyado ng 300 at 80,000 Aleman na bilanggo para linisin ang kalat. Nakakatakot ang trabahong iyon at ngayon ang mga lalaking naglagay ng mina ay kailangang hukayin ang mga ito. Sa Denmark, halos 250,000 tropang Aleman ang sumuko sa Britanya. Bumaha ng tuwa si Marshal Montgomery Copenhagen. 400,000 tao ang nagdiwang sa kalsada, ngunit sa likod ng saya ay may uhaw sa paghihiganti. Hindi na naghintay ang Danish resistance sa korte at hukom. Agad nilang isinagawa ang legal na paglilinis at pinatay ang 38 taong tumulong sa Nazi. Matinding paalala ito na ang 5 taon ng galit ay hindi agad nawawala kahit may kasunduan. Mayo 15, Lyburg, Austria, alas 4 ng hapon. Humigit kumulang 50,000 hanggang 70,000 katao, karamihan Croat, Slovene at Serb na tutol sa komunismo ang tumakas sa kanilang mga tahanan. Tumakbo sila sa Austria, umaasang susuko sa British Army at poprotektahan laban sa puwersa ni Tito sa Yugoslavia. Nagkamali sila. Dahil sa mga kasunduang ginawa ng mga leader sa Yalta Conference, tumanggi ang mga British na tanggapin sila. Sa halip, pinilit ng mga sundalong British ang mga takot na pamilya na bumalik sa kabila, diretso sa kamay ng kaaway. Sumunod dito ang isang masaker. Maraming isinuko ang agad binaril o pinilit maglakad sa death march na naging sanhi ng kanilang pagkamatay sa pagod at gutom. Tinatayang 45,000 hanggang 100,000 ang namatay sa loob ng ilang linggo, isa sa pinakamadilim na kwento matapos ang digmaan. Mayo 16, gitnang Europa. Alas 12 ng tanghali, maraming walang tirahan sa Europa. Noong kalagitnaan ng Mayo, binilang ng mga alyado ang 118 milyong nawala ng tirahan o displaced persons. Nakapagpapagulat ang bilang. 65 Soviet, halos 2 Pranses, 1 Polako at 220,000 Hudyo ang nakaligtas sa Holocaust. Isa itong trahedya. Agad kumilos ang mga alyado at pinauwi ang 16 milyong tao noong Mayo. Ngunit para sa iba, delikado ang umuwi. Lalo itong totoo sa mga mamamayang Soviet nang bumalik sila sa Union of Soviet Socialist Republics, hindi sila itinuring na bayani dahil pinagdudahan ni Stalin ang sinumang nagtagal sa kanluran. Kailangan nilang dumaan sa filtration camp na pinapatakbo ng Secret Police o Narodny Commissariat Vinutrenik Del. Sa mga bumalik, mga 110,000 ang agad inaresto at 19,000 naman ang pinatay o namatay sa loob ng isang buwan. Para sa kanila, ang paglaya sa mga Nazi ay nagdala lang sa mga gulag ng sarili nilang bansa. Mayo 23, Flensburg, Alemanya, Siam 45, Naboyu. Ilang linggo matapos mamatay si Hitler, nagtangkang magpatuloy ang maliit na pamahalaang pinamunuan ni Admiral Donitz sa bayan ng Flensburg. Kumilos pa rin sila na parang namumuno sa Alemanya, kahit kakaunti na lang ang hawak nilang gusali. Sa umaga ng Mayo 23, nagpasya ang mga Briton na tapusin na ito. Inaresto ng mga paratrooper si Donitz kasama sina Albert Speer at Alfred Jodl. Inalisan sila ng medalya at tinrato bilang mga kriminal noong gabing iyon, alas 6. Isang mensahe sa radyo
ang ipinalabas na nagdedeklara na opisyal ng nabuwag ang estado ng Alemanya. Ang ikatlong Reich na ipinangako ni Hitler na tatagal ng 1,000 taon ay hindi nagtapos sa isang malakas na pagsabog o isang maringal na huling pagtindig. Nagtapos ito sa pagod ng mga lalaking nakaposas at itinulak sa likod ng truck. Hunyo 5, Berlin, alas 6 ng gabi. Noong Hunyo, ramdam na ang okupasyon. Nagtipon sina Eisenhower, Estados Unidos, Zhukov, Soviet, Montgomery, Briton, at Delattre, Pranses, para lagdaan ang deklarasyon ng Berlin. Opisyal na hinati ng dokumentong ito ang Alemanya sa 4 na sona. Pinamunuan ng mga Sobyet ang 184 na milyong tao, kinuha ng mga Briton ang kontrol sa 200 at 23 milyon nakuha ng mga Amerikano ang 100 at 73 milyon at binigyan ang mga Pranses ng mas maliit na sona na may 59 na milyon. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang Berlin mismo. Nasa 100 milya ito sa loob ng Soviet na sona, pero bilang kabisera, hinati rin ang lungsod sa 4 na sektor. Nabuo nito ang maliit na isla ng kontrol ng kanluran sa dagat ng Sobyet na noon ay itinuturing na patas na paghahati ng responsibilidad. Sa totoo lang, nilikha lang nila ang pinakamapanganib na punto ng tensyon para sa hinaharap na Cold War. Tiniyak nila na ang Berlin ang magiging sentro ng tensyon sa mga darating na dekada. Hunyo 8, alas 10 ng umaga sa Tokyo, pinag-aaralan ng War Cabinet ang pagkawasak ng Alemanya at maling kinokonklusyon. Nagpatibay ang Imperial Conference ng Pulisya na mamatay ng may dangal. Hindi susuko, kundi lalaban hanggang dulo. Malaki pa rin ang kanilang puwersa, mahigit 23 milyong sundalo at 28 milyong sibilyan na may sibat na kawayan at inaatasang ipaglaban ang kanilang buhay. May libu-libong eroplano rin sila na handang ibangga sa barkong Amerikano. Noong Hulyo 26, inilabas ng mga alyado ang Potsdam Declaration na humihiling ng walang kondisyong pagsuko ng Hapon o harapin ang ganap na pagkawasak. Ginamit ng punong ministro ng Hapon, Suzuki, ang salitang mokusatsu sa kanyang tugon. Isang salita na maaaring mga hulugang walang komento. Isinalin ito ng mga alyado bilang tahimik na paghamak na posibleng pinakamapanganib na pagkakamali sa kasaysayan. Agosto 6, Hiroshima, 8:15 ng umaga. Eksaktong 70 araw matapos ang digmaan sa Europa, isang B-29 na Enola Gay ang lumipad sa Hiroshima noong alas 8:15 ng umaga. Nagsimula ang trabaho ng mga tao. Tumatakbo ang mga tram at may mga batang naglalaro. Pagkatapos, bumagsak ang bombang Little Boy mula sa eroplano at sumabog 1,700 talampakan sa taas ng lungsod. Sa loob ng isang kisap mata, mas mainit pa ang init kaysa sa ibabaw ng araw. Humigit kumulang 70,000 hanggang 80,000 katao ang naglaho o nadurog agad. Isa itong nakakatakot na bagong realidad. 3 buwan matapos ang digmaan sa Europa, ngayon lang naganap ang pinakanakamamatay na araw ng labanan. Nagsimula ang panahong atomiko nang biglang nabura ang isang buong lungsod. Agosto 9, Nagasaki, 11:02 ng umaga. Mabilis ang naging katapusan mula sa lahat ng panig. Nagdeklara ng digmaan ang Unyong Sobyet laban sa Hapon. Binasag ang kanilang kasunduang neutralidad. Halos 16 na milyong tropa ng Red Army ang sumalakay sa Manchuria na kontrolado ng Hapon at dinurog ang hukbong Hapon doon. Ngayon, naiipit ang Hapon sa banta ng nuklear ng Amerika at pananakop ng Soviet. Pagkatapos, inihulog ng Estados Unidos ang ikalawang atomic bomb, si Fat Man, sa Nagasaki, na agad kumitil ng buhay ng panibagong 74,000 katao. Agosto 12, Tokyo, alas 12 ng tanghali. Habang nagdiriwang ang Europa, lalong nagkagulo ang Pacific Theater, kung saan 1.25 milyong sundalong Hapones at sibilyan ang namatay. Kasama dito ang patuloy na pambobomba gamit ang apoy at ang atomikong pagwasak sa Hiroshima at Nagasaki. Pagkatapos nito, ginawa ni Emperador Hirohito ang isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Nagsalita siya sa radyo at sinabi sa mga kababayan na kailangan nilang tiisin ang hindi matitiis at tanggapin ang pagkatalo. Natapos na ang ikalawang digmaang pandaigdig, 79 na araw matapos sumuko ang Alemanya. Panoorin mo ang sundalong lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig na hindi alam na tapos na ito, o i-click ang video na ito